Ashing, kakausapin ko sila. Hintayin mo ako rito. Huwag kang lalayo. Sige. Tingnan nyo, may isa pang naghamon sa pinakamataas na hamon. Hindi ba't ito ang pagsubok na iniwan ko? Sa loob ng 100 taon, walang nakalutas nito. Ang pinakamataas na hamon ng pamilyang Lin ay nanatiling hindi nalulutas sa loob ng 1 siglo. Hay, isa na namang kabiguan. Maliban na lang kung muling mabuhay ang ninuno ng pamilyang Lin, walang makakalutas nito. Ganun ba kahirap yon? Isang pagdampi ng banal na pag-unawa, nagpapamulaklak sa puno ng bakal. Sa paligsahan ng mahika ng Southern School, nanguna si Naner sa mga kabataan. Nakatanggap siya ng mataas na papuri mula kay Vice President He. Napakagaling. Ang kinabukasan ng pamilyang Lin ay nakasalalay sa inyong mga kabataan. Ninuno. Nalutas na ang pagsubok ng ninuno. Tumubo talaga ang puno ng bakal. At amoy bulaklak pa. Nako, 100 taong palaisipan. Ngayon may nakalutas din. Napakalakas ng mahika ng taong ito. Nakapasa siya sa pagsubok ng mga ninuno. Napakagaling ng kanyang mahika, kapantay ng mga ninuno mismo. Kung magagamit natin siya para sa ating layunin, tiyak na ibabangon niya muli ang angkan ng Lin, ipalabas ang utos sa anumang paraan. Kailangan nating hanapin ang master na ito, nauunawaan. Isang maliit na trick lang iyon. At nagulat kayong lahat ng husto. Ashing. Ashing, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Hindi niya iginagalang ang mga ninuno at hindi siya karapat-dapat na hawakan ang Jade Token ng mga ninuno. Isuko mo yan. Anong ginagawa mo? Tatay, itinatag ng mga ninuno ang angkan nating Lin. Ngayon, may isa sa angkan na hindi iginagalang ang mga ninuno. Kailangan siyang parusahan ng husto. Lolo, malamig ang pangangatawan ni Ashing mula pagkabata. Tanging ang Jade Token ng mga ninuno ang makapagpapagaan nito. Kung wala siya sa Jade Token ng mga ninuno, mamamatay siya. E di hayaan mo siyang mamatay. Ikaw, Ang Jade Token ng mga ninuno ay nagtataglay ng mana ng mahika. Isang may sakit lang siya. Mamamatay din siya sa bandang huli. Maghihintay ba tayo hanggang pagkamatay niya bago ipasa ang mahika? Ako ang panganay na lalaki ng angkan ng Lin. Huwag nating hayaang isang may sakit ang maghawak ng Jade Token ng mga ninuno. Lolo, hindi pwedeng mawalan ng Jade Token ng mga ninuno si Ashing. Nakikiusap ako. Ate, tumayo ka. Ang Jade Token ng mga ninuno ay simbolo ng tagapagmana ng angkan. Tanging ang pinakamalakas sa mahika ang may karapatang suotin ito. Kung gusto mo ito, talunin mo ang iba. Sige, para kay Ashing. Kahit mamatay pa ako. Unang hamon, pangingisda ng barya mula sa kumukulong mantika. Ang unang hamon ngayong araw ay isang dekalibreng salamangka. Maaasahan nating magiging maganda ito. Magaling pareho si Lin Nan at Lin Anchang. Ano kaya ang kaya ni Lin Jing at ng kapatid niya? Sana naman hindi sila mabigo sa pinakaunang hamon. Si Lin Jing, wala namang kakayahang na umakyat sa entablado. At si Lin Xing, hindi pa naman natututo ng kahit anong magic trick. Anong lakas ng loob nilang sumali para makipag-agawan sa posisyon ng tagapagmana? Pagkatapos papagalitan ko yung babaeng yan. Wala na ang ama niya. Ang anumang nasa kanya ay kailangang isauli. Huwag kang mag-alala, Father. Talagang hindi ko hahayaang ang mga ari-arian ng aming pamilya Lin ay mapunta sa mga taong hindi naman namin kadugo.
Una, Napakadelikado ng hamon na ito. Siguraduhin mong hindi ka masaktan. Magsimula na. kumukulo na ang mantika. Kayang tunawin ang laman at buto. Tunay na pagpiprito yan. Naamoy ko pa ang sarap. Kung wala kang sapat na kasanayan, masisira ang kamay mo kapag isinuksok mo. Grabe naman yan. Parang humbay yun, ha? Kumuha ng barya mula sa kumukulong mantika. Kayo ang mananagot sa anumang pinsala. Kung kulang ang inyong kakayahan, sumuko na kayo ngayon. Wala ka namang silbi. Mawawalan ka pa ng kamay. Lolo, hayaan niyo po muna akong umuna para naman hindi mapahiya. Ang mga baguhan na yan sa taas. Mabuti. Diyos ko, naguhugas siya ng kamay sa mantika. Matagal ko nang narinig na ang panganay na apo ng pamilyang Lin ang numero 1 sa Southern School. Sino ang mag-aakala na ganito kagaling din si Lin Anqiang? Oo, Ang pamilyang Lin ay tunay na pinagpala ng mga talento. Kahit mga pangunahing trick ay maaaring maglantad ng iyong kahinaan. Yan ang aking anak. Nagpapamalaki sa amin. Hindi ko inaasahan na ganito kagaling si Lin Anqiang. Kung wala kang kakayahan, aminin mo na ang pagkatalo. Huwag kang maghintay hanggang sa matalo ka sa laban at maging pilay ka rin. Pangatlong kapatid, napalaki mo ng maayos ang iyong anak. Sa pagsama ni na Anan at Akyang dito, ang kinabukasan ng ating pamilyang Lin ay sigurado. Tatay, ito ang aming tungkulin. Manatiling mapagkumbaba at matatag. Yan ang tanda ng isang dakilang pamilya. Linjing, ikaw naman. Basura, iminumungkahi ko na sumuko ka na ngayon upang walang makapagsabi na minolestiya kita mamaya. Paano maaring ang aking apo ay maging ganito? Jingjing, huwag mong sisihin ang iyong pangalawang tiyo. Ito ang tuntunin ng pamilya. Kung hindi ka magpapatalo, tumungo ka sa entablado. Naghihintay ang lahat. Sa kanyang karaniwang kakayahan, tiyak na matatalo siya. Ibigay mo na ngayon ang Ancestral Jade Token. Lolo, bakit hindi ako ang mauna? Sa ganoon, si Jingjing ay masasanay muna. Mabot! Si Kuya Nan ay aakyat sa entablado. Natatakot ako na ang ilang basura ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na tumungo. Jingjing, mamaya bigyang pansin mo ang aking teknik. Ang entablado na ito ay nangangailangan ng 13 forms of 1,000 illusions. Ang ikawalong anyo, ang character splitting technique. Silverhand. Kamay na pilak. Pangalawang kuya, ganito na pala kalakas si Naner. Wala yan. Kung matutunan niya ang tinawag ng ating ninuno na kamay na ginto, saka lang siguro matatanggap niya ng tunay ang pamana ng ninuno mula sa tabletang Jade. Sige, parang bata. Ano yung kamay na pilak? Kamay na tanso lang ang natutunan ni Lin Anqiang, kaya nasunog siya ng kaserola. Pagkatapos noon, nandyan ang kamay na pilak at kamay na ginto. Yung Silverhand Moon Scoop ni Lin Nan. Kaya naman naging pinakamalakas siya sa Southern School. Eh, yung kamay na ginto? Alamat na yon. Bukod sa ninuno ng pamilya Lin, wala pang nakakagawa noon. Linjing, gusto mo pa bang sumali? Oh, Sige, bilisan mo. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Basura. Nagtagumpay siya talaga? Asing, nagtagumpay si ate. Kaya mo yan, ate?
Ito, Nagbibiro ka ba? Mga miyembro ng pamilya Lin ay pangkaraniwan lang ang talino at masasama ang ugali. Pero itong ate ko nagmamalasakit pa rin sa pamilya. Sabi nila, pangkaraniwan lang ang kakayahan ni Lin Jing. Isang baguhan lang. Hindi ko inasahang may kaya pala siya. kuya, pangalawang kuya. Ito. Tinuruan lang siya ni Nanner para hindi mapahiya ang pamilya Lin. Yun lang ang dahilan. Siguradong mabibigo siya sa ikalawang yugto. SK, natutunan lang niya yan kay Kuya Nan. Anong ipinagmamalaki mo? Ang ikalawang yugto, paggupit ng kamay gamit ang matulis na palakol. Ikalawang yugto, paggupit ng kamay gamit ang matulis na palakol. Ito na ang pinakahihintay. Paggupit ng kamay gamit ang matulis na palakol. Hindi ba't pagpapahirap sa sarili yun? Ito ay isang panlilin lang. Ang isang putol na kamay ay maaaring sumayaw. At maaari itong ikabit muli na parang bago. Sa round na ito makikita ninyong lahat sa inyong sarili ang resulta ng aking taon-taon na pagsasanay. Lahat panooring mabuti. Heto. Heto na tayo. Halika. Changer, bawin mo na ngayon. Sa iyong murang edad na magawa mo ito ay talagang kahanga-hanga na. Opo, Lolo. Hoy, kung wala kang kakayahan, aminin mo na lang ang pagkatalo. Huwag mong ipagpalit na matalo sa laban at mapinsala pa sa huli. Kuya, Hmm. mabilis na umunlad si Chang'er. Malaki ang iyong kontribusyon. Kuya. Sobra-sobra ang papuri mo. Ang severed hand by sharp axe ay may 3 antas. Paglakad, pagtalon, at paglipad. Tingnan mo si Chang'er dito. Bahagya lang niya nagawa ang antas ng paglakad. Kailangan pa niya ng mas maraming pagsasanay. Talagang kailangan pa niya ng mas maraming pagsasanay. Changer, ipagpatuloy mo ang magandang gawa. Opo, Lolo. Nakuha mo ba? Basura. Ate, huwag kang matakot. Jingjing, panooring mabuti. Sa round na ito, Nanner. Mag-focus ka sa laban. Opo, tatay. Hindi naman siya masama. Magaling. Ang galing. Ang pinakamalakas sa ikatlong henerasyon ng pamilyang Lin, parang Diyos sa mga tao. Nakatalon nga si Nan. Kahit kami na mga matatanda ay hindi makakapantay. Wala yan. Pamutol ng kamay na may matalas na palakol. Kung makabisado mo yan, maaari ka pang lumipad. Malayo pa si Nan. Malayo pa. Nan. Mula ngayon ang pamilyang Lin ay nasa iyong mga kamay. Magpatuloy ka. Pamunuan mo ang ating pamilya at ibalik ang karangalan ng ating mga ninuno. Opo, Lolo. Lin Jing. Hindi pa huli ang lahat para sumuko. Hindi. Hanggat may kahit kaunting pag-asa, ibibigay ko ang lahat. Ate, para sa akin ang Jade Pendant. Ako na ang bahala. Wala kang alam, hindi yan gagana. Mag-aral kang mabuti mula ngayon. Balang araw, gamitin ang katotohanan para ipakita sa kanila na maaari rin nating mana ang karangalan ng ating mga ninuno.
Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Anong ginagawa mo dyan? Kung natatakot kang makipagkompetensya, mag-withdraw ka na lang, bumaba ka at ibigay mo ang Ancestral Jade Pendant. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Huwag mong ipahiya ang pamilyang Lin dito. Ang sangay ng panganay na Lin ay tapos na. Wala silang lakas ng loob na putulin ang isang kamay. Ang mga ninuno ng Lin ay napakalakas. Sa isang galaw, lahat ng immortal ay nagpupugay. Kinuha nila ang ulo ng Demon Queen. Paano sila nagkaroon ng mga walang kwentang inapo? Lin Jing, hanggang kailan mo kami ipapahiya? Gusto mo bang gawing katatawanan ang pamilyang Lin? Dragon na nakalubog sa kalaliman, lumilipad ng libu-libong milya. Isang mahina at may sakit at ikaw ang nagtuturo ng magic tricks sa iba? Makinig ka lang sa kanya. Tama siya. Makinig ka rito. Ang isang taong hindi pa natututo ng magic, isang mahina at may sakit. Kapag nagkamali ka sa performance mamaya, huwag mo kaming sisihin. Asing, iba ito sa technique ni Nanje. Ngayon, makinig ka sa akin. Tumahimik ka. Ang magic ay hindi larong bata. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, umalis ka. Mahilig magbasa si Asing mula pa noong bata siya. Baka nakita niya ito sa isang libro. Talagang hindi niya ako sasaktan. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ang teknik na ito ay umaakyat sa langit. Ang matalim na palakol ay nakabitin sa hangin, pinalitan ng kamay. Ito ay ang Flying Sky Technique. Paano ko hindi naisip yon? Galaw, bilisan mo at gumalaw. Nagtagumpay siya talaga. Paano ito nangyari? Nakalipad talaga siya. Pwede bang lumipad ang isang putol na kamay at tumama sa tao? Mukhang mas kahanga-hanga pa kaysa kay Lin Nan. 100 taon, ang nawalang teknik ay muling lumitaw. Jingjing, saan mo natutunan yan? Si Asing, Lolo, baguhan lang siya. Sa normal, hindi niya ako kayang talunin. Tiyak na swerte lang siya. Isang pagkakataon lang. Ang walang kwentang Lin Xing ay tama ang hula. Paano sila nagkaroon ng ganong kahangahangang swerte? Nagawa ni ate. matagumpay na ipinagtanggol ni ate ang Jade Token. Oo. Pangalawang kuya, mag-isip ka ng paraan, bilisan mo. Ang Ancestral Jade Token ay dapat sa pamilyang Lin. Kailangang ibigay ng dalawang magkapatid yan. Lolo, nanalo ako sa hamon. Hindi ba ibig sabihin ng Ancestral Jade Token ay akin na ngayon? Hindi. Tatay, ang pagtapos niya sa Severed Hand Technique ay malinaw na swerte lang. Talagang walang kakayahan siya. Hindi siya karapat-dapat sa Ancestral Jade Token. Ikaw? Tatay, babae si Lin Jing. Kapag nag-asawa siya, hindi ba dadalhin niya ang Ancestral Jade Token sa ibang pamilya? Tama tatay. Ang Ancestral Jade Token ay taglay ang pamana ng pamilyang Lin. Hindi natin pwedeng hayaang makinabang ang mga dayuhan. Iminumungkahi ko na kunin natin ang Ancestral Jade Token ngayon. Ang galing mong magsalita ng matuwid. Pero dahil lang wala na ang tatay ko, gusto niyong apihin kaming magkapatid. Kayong walang hiya. Bantayan mo ang bibig mo. Tama na. Kung gusto mo ang Ancestral Jade Token, kailangan mong makuha ito sa sarili mong kakayahan. Huwag mo akong sisihin. Kailangan kong protektahan ang interes ng pamilya. Gayunpaman, maaari kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Kung makakapasa ka sa ikatlong pagsubok, iyon na ang Ancestral Jade Token. Kung hindi, Ibigay mo ang Ancestral Jade Token. Lin Jing, kung hindi ka maglalakas loob na makipagkompetensya, aminin mo na lang natalo ka, tapos umalis ka sa pamilyang Lin. Sige, gagawin ko. Kaya pala bumagsak ng husto ang pamilyang Lin. Sa halip na paghusayin ang kanilang sining, ang ginagawa lang nila ay mag-away-away. Inaapi ang mahihina. Kaya pala sila humihina. Lin Jing, ikatlong round, ikaw lang ang makikipagkompetensya sa akin. Handa ka ba? Ako. Jing, ako na ang lalaban para sa'yo. Ashing, ang kompetisyon ay tungkol sa tunay na kakayahan. Swertihan lang iyon. Hoy, ano pa ang hinihintay mo? Lalaban ba tayo o hindi? Sige, ako na ang lalaban. mabuti. Ikatlong round, Telekinetic Retrieval. Ito ang walang kamatayang obra ng ating ninuno. Ang pangunahing kasanayan para sa Immortal Celebrating Longevity. Ang sinumang manalo ay ang magiging tagapagmana ng pamilyang Lin. Mabut, kung gayon, ito ang ating paglalabanan.
Ashing, Ching ayos lang ako. Huwag hawakan ang kahon o ang kandado. Ang unang makakuha ng Jade Token ang siyang panalo. Antiang, Hoy, pasensya na. Gusto ko lang manalo. Wala akong inisip na iba. Hindi naman siya sapat ang kakayahan. Hindi ko kasalanan iyon. Nasugatan siya. Makakapagkumpetensya pa kaya siya? Nakakasuklam. ayos lang Ashing, kaya ko pa ring lumaban. Mabuti pang umamin ka na ng pagkatalo. Hindi mo naman ako kayang talunin. Ikaw, Jingjing, tumigil ka na sa paglalaban. Nan, kaya ko ito. Tingnan natin kung paano ka lalaban. Ako na ang gagawa. Aba. Mga lalaking matatanda na, nangaapi ng isang batang babae at kapamilya mo pa. Wala ba kayong hiya? Ano? Hindi kaya ng malaking talunan. Ngayon naman ang maliit na talunan. Sasabak ka ba? Basta't matalo natin ang hayop na ito. Tayo ang mananalo. Hayop ka. Akala mo kaya mo akong talunin? Panaginip lang yan. Ako ang apo niya, tinawag mo akong hayop. Siya, ano naman? Ikaw. Tama na. Ang mahika ay nangangailangan ng pambihirang talento at kailangang sanain mula pagkabata. Wala kang talento at mahina kang may sakit pa. Hindi pa nga katulad ni Anjiang. Hindi ka man lang makapantay kay Lin Jing. Siya ang gusto kong kalabanin. Matanda, hayaan mong kumpirmahin ko ulit. Totoo bang basta't matalo ko ang hayop na ito ay panalo na kami? Anong lakas ng loob mong kausapin ng lolo mo ng ganyan? Kung mananalo ka, iinumin ko yung palayok ng mainit na mantika kanina. Hoy, huwag kang makipag-away. Pero kung matatalo ka, magdudapa ka at tatahol na parang aso. Sige, gusto ko nga makita kung paano mo ako papadapain at patatahulin na parang aso. Ashing, Ate, magtiwala ka sa akin. Kung gusto mong makipag-away, pababagsakin kita. Utos. Maliit na trick lang. Basag. Bakit hindi ako makalapit sa kanya? Inaanyayahan ko ang diwata ng Yaoji. Ashing siya. Ito ay... Inaanyayahan ko si Kuya. Umakyat sa langit. Malugod nating tanggapin ang immortal ng Jade Pool. Dumating na ang mga immortal. Ikaw muna, pangalawang kuya. Umakyat ka na sa langit. Ipagpatuloy na ba natin? Nawala ang kanyang ulo. Anong ginagawa mo? Tumahimik ka. Chu Xiangyang, hinamon mo ang aking pamilyang Lin. Hindi pa ako nakikipag-areglo sa'yo. Ang lakas ng loob mo na magkagulo sa tahanan ng aking pamilyang Lin. Anong nangyayari? Si Xu Xiangyang mula sa Northern Sect. Sa lahat ng mga taong ito, pinagnanasaan niya ang minanang Jade Tablet ng pamilyang Lin. Patriarch Shu. Ngayon, ang aking pamilyang Lin ay may mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Hindi kami tumatanggap ng bisita. Mangyaring umalis ka na. Narinig ko na ang iyong pamilyang Lin ay magpili muli ng tagapagmana. Ang aking pamilyang Shu ay dumating upang maging saksi.
Lagi nang magkalaban ang mga pamilyang Lin at Shu. Bakit sila sasali sa mga usapin ng pamilyang Lin? Nandito sila para apihin ang pamilyang Lin ngayong patay na ang panganay na kapatid na Lin. Patriarch Lin, naghanda pa ako ng malaking regalo para sa'yo. Dalhin mo rito. Xu Xiangyang, ikaw. Lolo, Sinabihan kita na maghanda ng 2 babae at 2 paper effigy ang dala mo. Sino ba ang gusto mong sumpain? Ginoong Lin, paumanhin po. Hindi kasi alam ng mga tauhan ko. Kunin mo na lang muna ito. Kailangan mo rin naman ito sa lalong madaling panahon. Ikaw, Ang pangit naman ng sense of humor ni Ginong Shu. Huwag ka namang magalit, Ginong Lin. Patay na ang puno ng pamilyang Lin at ang mga walang kwentang naiwan ay tiyak na hindi mapagbubuklod ang pamilya. Mauubos ka rin dahil sa kanila. Mas mabuti pang maaga kang mamatay. loko ka. Gusto mo bang mamatay? Ginong Shu. Maayos naman ang pamilya naming Lin. gago, uunahin kitang patayin. Ming Cheng. Tito, Ginong Lin, narinig kong magaling daw ang panganay na apo ng pamilyang Lin. Ngayon, dinala ko ang mga kaibigan kong ito para makipagpalitan ng kaunting kasanayan sa kanya. Sa harap ng lahat ng mga tao, hindi mo ako tatanggihan, di ba? Kung naghahanap ka ng gulo, hayaan mong makita mo ang kapangyarihan ng magic trick ng pamilyang Lin. Sige. Jiangher? Jiangher? Nasaan si Jiangher? Baka naman, yung magic trick na ginawa niya kanina. Lolo, tatay, Anchang, saan ka patakbo? hindi ko alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang nasa labas na ako. Tama na. Handa ka bang tanggapin ang hamon? Ang angkan ng Lin ay hindi kailanman natakot. Mabuti kung paligsahan ito. Dapat may pusta. Kung ako ang matalo, lahat ng pamana ng angkan ng Shu ay mapupunta sa angkan ng Lin. Ngunit kung ako ang manalo, ang ninunong plakang jade ng angkan ng Lin ay mapupunta sa akin. Payag ka ba, Master Lin? Ama, paano kung hindi tayo manalo? Ikaw na duwag. Ang ating mga ninuno ay matuwid at marangal. Bilang kanilang mga inapo, hindi rin tayo mga duwag. Master Lin, ang lakas ng iyong loob. Kung gayon, magsimula na tayo. Napakagaling upang masaksihan ang isang paligsahan. Sa pagitan ng timog at hilagang mga paaralan ng sinaunang mahika, sulit na sulit ang paglalakbay na ito. Ang pag-aaway ng Hilaga at Timog ay matagal nang umiiral. Marahil ngayon, makikita na natin kung sino ang magwawagi. Kung gayon, susundin natin ang mga tuntunin na iniwan ng ating mga ninuno para sa pag-aaway ng Hilaga at Timog. Magpapadala ang bawat panig ng 3 tao. Ang huling mananatiling nakatayo ang magwawagi. Lolo, nasugatan ang kamay ni Jingjing. Kulang pa tayo ng 1 tao. Ikaw na bata. Mukhang wala tayong magagawa. Lolo, hindi mo naman seryosong iniisip na papayagan mong sumali itong batang walang kwentang ito, di ba? Tatay, makakaabala lang siya kina Nan at Chiang. Ang inyong pamilyang Lin ay dapat ang leader ng Southern School. Ang yaman ng kasaysayan ng inyong mga ninuno, pero kayong mga nakababata hindi man lang makabuo ng 3 tao. Ganito na lang, pwede kaming magpahiram ng 1. Tatay, kung gano'n na lang, kahit sino na lang ang piliin mo, mas mabuti pa sila kaysa sa kanya. Asing, ikaw na. Kung mananalo ka, ang Ancestral Jade Token ay mapapasayo. Aching, kaya mo yan. Ay naku, Linsing, nandito ka lang para punan ng bilang. Mamaya, magmasid kang mabuti. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin. Pinuno ng pamilyang Lin, ang inyong pamilyang Lin ay talagang punong-puno ng talento. Para makahanap ng ganyang batang may sakit para punan ng pwesto. Hoy, munting batang may sakit. Marunong ka ba ng kahit anong magic trick? Kaya mo bang mag-perform?
Tinulak niya ako. Pangpuno lang siya, kaming magkapatid na ako at si Nan, kaming dalawa lang ay sapat na para talunin kayong tatlo. Pinuno ng pamilyang Lin, magsimula na tayo. Ang saya-saya naman dito. O Presidente He, ano ang dahilan ng pagdating mo? Ang Southern School ay naghahalal ng tagapagmana. Siyempre kailangan kong pumunta at manood. At saka sa ngalan ng National Magic Association, may dala ako sa inyo ng isang espesyal na regalo. Ito ay isang entry ticket sa Global Magic Competition na ipinangalan sa ninuno ng inyong pamilyang Lin. Ito lang ang isa sa buong Hangcheng. Dahil maglalaban-laban kayo, ang huling magwawagi ang tatanggap nitong entry ticket upang kumatawan sa Hangcheng sa entablado ng mundo at makipagkompetensya sa mga dayuhang salamangkero. Kung makakakuha tayo ng tiket sa kompetisyon, magkakaroon ng pagkakataon si Naner na makipagpaligsahan sa mga international na master sa iisang entablado. Ang foreign magic ay isang mumurahing trick lang na hindi kayang ikumpara sa tunay na conjuring. Presidente He, maupo po kayo. Nan-er, Chang-er, dapat kayong manalo ngayong araw. Ginoong Meng, asa ko po sa inyo. Isang mumurahing trick, puro palabas, walang laman. Ikaw pala si Meng Zilong. Ganun ba kagaling talaga siya? Si Meng Zilong, ang direktang tagapagmana ng pamilyang Meng mula sa Northern School. Nangingibabaw siya sa lahat ng mga batang disipulo ng Northern School. Ranked 3rd. Pangatlo, ha? Si Xu Xiangyang pala ay nakapag-imbita ng ganong klaseng master. Pangatlo lang. Kung ako ang sasali, kaya kong kunin ang unang pwesto. Mauna ka. Hindi, mauna ka. Kung ako ang unang gagalaw, baka wala ka ng lakas ng loob na subukan. Kung ganoon, idilat mo ang mga mata mo at panooring mabuti. Presto! Change. Ang pamilyang Lin ng Southern School, ganito lang ba ang kaya ninyo? Larong bata. Natalo si Lin Anchang. Go. Chiangger, Magaling, naglaro ng apoy. Ito. Ang Southern Lin Clan, ito lang ba ang kaya mo? Nakakainip naman. Ginoong Lin, ako'y susuko. Ikaw. Anxiang, natalo kami, aminado kami. Hayaan mo na ang iba sa akin. Naner, natalo na si Akyang at si Linsing ay walang kwenta. Ikaw ang tanging pag-asa ng aming Lin Clan. Ama, alam ko. Kaya ikaw ang panganay na apo ng Lin Clan. Sana hindi mo ako biguin. Sige, ikaw muna. Ang inyong Lin Clan ay kayang buhay ng mga paper effigy. Anong pagkakataon? Mayroon akong kakaibang kakayahan. Pagkakalat ng monggo upang bumuo ng hukbo. Ang pagkakalat ng monggo upang bumuo ng hukbo ni Meng Zilong. Talagang kahanga-hanga. Umaasa siya sa move na ito upang mapabilang sa top 3 ng Northern Sect. Tama, ito. Hindi ko inaasahan na ang Northern Sect ay merong ganitong talento. Ang aming Lin Clan ay nasa panganib. Ito kaya ang Golden Hand? Kahit papaano, hindi niya tayo ikinahiya. mabuti, magaling. Si Lin Nan ay talagang karapat-dapat bilang panganay na apo ng Lin Clan. Madali niyang neutralisahin ang kakaibang kakayahan ni Meng Zilong. Ang bagong henerasyon ay talagang malakas.
Ito ay isang teknik na aking nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga lakas ng maraming paaralan. Gumugol ng 8 taon. Inilaan ang aking buong puso at kaluluwa dito. Ang aking ultimate move. Hindi ko akalain, nasisirain mo ito ngayong araw, natalo ako. Ang pangatlo sa Northern Sect ay walang kakaiba. Yon ay panimula lamang. Ang pangunahing laban ay susunod na. Si Yun Jinghong ng Qingzhou. Ang pamilyang yun ng Qingzhou. Ganon ba kagaling sila? Ang pinuno ng Qingzhou, isang salamangka mula sa isang pamilyang may 1,000 taong pamana, ang pamilyang Yun. Boss Shu, ikaw talaga ay nakapag-imbita ng isang eksperto mula sa pamilyang Yun na pumunta rito? Itong si Yun Jinghong ay dapat ang nag-una sa hilagang paaralan at pampito sa buong bansa sa paligsahan ng Salamangka noong nakaraang taon, di ba? Una sa hilagang paaralan, pampito sa buong bansa. Paano naman mananalo si Kuya nandyan? Ito ang klasikong salamangka ng hilagang paaralan, nakapwestong pang-8, panaginip ni Zhuangzhou ng paru-paro. Maraming tao ang inuubos ang buong buhay nila sa pagsisikap na matutunan ito at nabibigo. Hindi ko inakalang matututunan niya talaga ito, baka wala sa inyo rito ang makakalutas nito. Ang katawan ko, bakit wala na ito sa aking kontrol? Paano ko ito babaliin? Ano ang nagpapalagay sa iyong hindi ito mababali? Ang panganay na apo ng pamilyang Lin. Ang pangatlong lihim na pamamaraan ng pamilyang Lin, agila sa kalangitan, hindi dapat ito nawala, di ba? Kaya hindi lang siya swerte kanina? Ginamit niya talaga ang prinsipyo ng food chain para mabali ang trick. Napakagaling. Sayang naman. Ang panaginip ni Zhuangzhou ng paru-paro na ito ay napakaganda ang pagkakabali. Si Lin Nan ay tunay na karapat-dapat sa pangalang henyo. Binabati kita, Patriarch Lin. Ang pamilyang Lin ay nagkaroon na naman ng isang pambihirang talento. Hindi ko inaasahang mababali mo ang aking panaginip ni Zhuangzhou ng paru-paro. Buong puso kong tinatanggap ang aking pagkatalo. Pampito sa buong bansa at wala pa ring laban kay kuyanan ko. Xu Xiangyang, sa iyong hamak na kakayahan, nangangahas kang hamunin ang aming pamilyang Lin? Ano ang nagmamadali? Meron pa akong isang huling baraha sa aking manggas. Master Song, salamat sa iyong pagsisikap. Para sa huling round na ito, ayoko silang makalayo ng buhay. Master Song. Anong klaseng master yan? Pareho lang yung dalawang nauna. Puro titulo lang ang alam. Natalo pa rin sila kay Nan. Mas mabuti pang bumili ka na ng tiket ng maaga. Umuwi ka na sa probinsya mo. Nagtatago at nagkukubli. Nahihiya ka bang ipakita ang mukha mo? Hindi maganda. Iba itong lalaking to. Ang pakiramdam na nakukuha ko sa taong to, napaka-pamilyar. Sino kaya siya? Paano niya nagawa yon? May kasanayan siya. Nanha, kailangan kang maging maingat. Bata, magmasid kang mabuti mamaya. Baka ito na lang ang pagkakataon sa buhay mo. Ang tanging pagkakataon na makita at ma-appreciate. Ang pagkakataong makakita ng top tier na magic trick. Matanda, ang yabang mo naman. Ano nung nangyayari? Bakit hindi ko pa ito nakita dati? Sino ba talaga siya? Hindi. Imposible yon. Anong nangyari? Paano lumitaw tong kabayong to? Anong klaseng magic trick to?
Paano natin ito lulutasin? Bigla na lang itong lumitaw. Hanshui Baoma, walang anumang babala. Ano to? Nakita ko na ang daming high level na magic trick pero hindi ko pa nakita ang himalang magic trick na tulad nito. Hindi lang dito sa atin, kahit sa buong mundo. Baka kakaunti lang ang makakalutas nito. Mga kasama, ito ang malamat na Hanshui Baoma. Basta't maamo mo ito. Aamin akong natalo ako. Amoy ng Hanshui Baoma. Sino ang may kakayahang gawin yon? Hindi ko kayang lusutan ang magic trick na ito. Nan, Ayos ka lang ba? Lolo, Tatay. kasalanan ko ito. Naner, kapit lang. Hindi pwedeng matalo ang pamilyang Lin natin. Napakahalaga ng Ancestral Jade Token. Kung mawawala iyon, wakas na ng pamilyang Lin natin. Susuko na ba kayo? Nagsisimula pa lang, ang pamilyang Lin ay puno ng mga walang kwentang matakaw, kahit ang panganay mong apo ay isang ganap na basura. Patriarch Lin, yamang aminado naman ang pamilyang Lin sa pagkatalo. Sundin natin ang mga patakaran. Ang ancestral. Jade token ng pamilya ninyo ay akin na ngayon. Walang tutol, di ba? Ano ba ang iniisip ko? Bata pa lang siya. Hindi ko inakala na ang daang taong pamana ng pamilyang Lin natin ay mapapahamak sa sarili kong mga kamay. Pero gusto kong malaman, kanino ba talaga natalo ang pamilyang Lin natin? Sige, kaya't hayaan mong ipaunawa ko sa pamilyang Lin ninyo ang tatlong bagay. Master Song. Song Yun Xiao. Kaya pala nakagawa siya ng ganoong kahimaling trick. Kaya pala ang lalaki na pangwalo sa buong mundo, si Song Yun Xiao. Xu Xiangyang, nagawa mong kunin ang isang tao na gano'n ang kalibre. Talagang sobra ang pagtingin mo sa pamilyang Lin namin, ang matalo kay Master Song. Buong puso naming tinatanggap. Tatay, hindi ka pwedeng sumuko. Dapat may iba pang paraan. Ang Ancestral Jade Token ay buhay ng pamilyang Lin natin. Hindi natin ito maibibigay. tama, Lolo. Hoy! Hindi pa ako nakakapagsalita. Sino? Sino pa? Well, ang tagapuno lang ng pamilyang Lin, yung batang may sakit, ilang trick ba ang alam mo? Napakababaw na trick. May lakas ka pa ng loob na ipagmayabang? Lin Sing. Kailangan ng talento sa magic at saka sipag. Hindi yung magsasabi ka lang ng malalaking salita tapos okay na. Umuwi ka na. Tumahimik ka. Sinabi na ni Chairman He, walang makakasira nitong trick na to. Anong pinagsasabi mo dito? Kahiya-hiyang tanga. Sing, mas magaling si Song Yun Xiao kaysa sa atin. Mas malakas. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Lin Sing, kaya mo ba talaga? Dad, talaga bang hahayaan mong siya ang sumira? Tumahimik ka. Sa tingin ko, may potensyal siya. Ayon sa mga patakaran, dahil natalo si Linnan, ako dapat ang sasira nito, tama ba? Dahil gustong-gusto mo, di rin kita mapipigilan. Ipagkakaloob ko na sa'yo. Well, medyo astig. Taluhin natin si Lu Fengxian. Narito na si Lu Fengxian. Isang magandang kabayo, akin na ito. Ako si Lu Fengxian. Nasira na. Nasira na. Nabasag niya. Anong klaseng trick yon? Naloko tayong lahat sa kanya. Siya ang tunay na master illusionist. Alam kong kaya ni Ah Xing. Imposible. Nabasag nga niya ang Jian Kao Wei Ma ni Song Yun Xiao. Kaya pala hindi siya nagbobola. May tunay siyang kakayahan. Talagang hindi ka panipaniwala. Kaya niya pang basagin ang mga ilusyon ni Master Song. Ang inyong pamilyang Lin ay talagang nagtatago ng talino. Isang simpleng trick lang, pero tagos na tagos ang fighting spirit. Puwersa ang tumalo sa teknik. Pilit niyang binali ang aking Jian Kao Wei Ma. Ang lakas at galing. Sa buong mundo, walang katulad niya. Paano nagkaroon ang pamilya ninyo ng henyong tulad niya? Hindi ba dapat ibigay na ninyo ang item at saka... Pangwalo sa mundo, hindi naman ganoon kagaling.
Yun lang? At nangahas ka pang maghangad sa ancestral jade tablet ng aming pamilyang Lin, mag-impake ka at umalis ka sa Hangcheng. Nagpaubaya lang si Master Song sa inyo. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Kung tunay na labanan, wala kang pag-asa. Ano ang ibig mong sabihin? Umaatras ka ba? Patriarch Lin, ang laban kanina ay hindi patas. Hindi ninyo siguro gugustuhin na sabihin ang lahat ng narito na nanalo lang ang pamilya ninyo dahil nagpaubaya si Master Song, di ba? Kayong... Kung ayaw ninyong tanggapin ang pagkatalo, papaniwalain ko kayo ng patas. Sige, tingnan natin kung paano mo kami matatalo. Asing. Sa tapat mo ay si Song Yunxiao, pangwalo sa buong mundo. Kung ibubuhos niya ang lahat, tayo. Oo, ang mga kalaban ni Song Yunxiao ay pawang mga world-class na master. Hindi mo siya kaya. Tatay, mag-schedule na lang tayo ng ibang oras. Pwede rin tayong kumuha ng world-class na master. Masyadong mapanganib ang ilagay ang lahat sa kanya. Yung mga world-class na master na yon, sino pa ba ang makukuha natin? Ito, Asing, ang kinabukasan ng pamilyang Lin ay nakasalalay sa iyo. Mananalo kaya talaga si Lin Xing? Imposible. Pangwalo sa buong mundo si Song Yunxiao. Iyon ay nakuha sa tunay at mahihirap na laban. Paano makakapantay yung lalaking may sakit? Sa tingin ko mananalo si Lin Xing. Kakasagot lang niya sa Grass's Horse Technique ni Song Yunxiao. Akala ko talaga bumaba si Lubu. Iyon ay nagpapakita ng kanyang napakalakas na kapangyarihan. Master Song. Ngayon ay kaya mo nang mag-perform ng matatag. Magaling. Batang lalaki, para makatayo bilang kalaban ko, may tuturing mo ng maayos ang buhay mo. Sa harap ko, wala kang karapatang magsabi ng ganyan. Simulan na natin ito. Marami na akong nakitang henyo, pero ngayon, sasabihin ko sa'yo, ang pagiging henyo ay minimum na kailangan para makilala ako. Tungsten steel rings ito. Ano? Hiwalay na singsing pala sila? Ang bawat tungsten steel ring ay may bigat na gumagawa siya na may dalang 800 libra at nagawa pa niya ang trick na yon. 800 libra. At ganoon siya kagaling? Ngayon ibubuhos na niya ang lahat. Sino pa ang makakatalo sa kanya? Nagawa ng pamilya Shu na kumuha ng ganoong master. Talagang tapos na ang pamilya Lin ngayon. Ano ang ginagawa niya? Ito kaya ay... Ganon talaga si Master Song. Sa sandaling kumilos siya, trick na antas Diyos na ang ipinapakita. Galactic Sunset. Sa buong kasaysayan ng sinaunang Magic, maaari itong mapabilang sa top 10. Maliban na lang kung muling mabuhay ang mga ninuno ng pamilya Lin, walang sino man ang mananalo. Ang Galactic Sunset, talagang matatalo tayo ngayon. Nako! Ang masaksihan si Ginoong Song sa aksyon ay tunay na karangalan. Sayang lang at masyadong mahina ang kalaban niya. Ikaw naman. Larong bata at naglakas loob ka pang ipahiya ang sarili mo dyan? Ang Immortals offering longevity kanina, wala sa inyo ang nakakita ng malinaw. Ngayon, tingnan ninyong mabuti. Inaanyayahan ko ang Jade Pool Immortal Maiden. Galaw na yon ulit. Dumating na ang mga diwata. Dumating na ang mga immortal. Malugod po nating tanggapin ang pinuno ng pamilyang Shu. Anong klaseng salamangka ito? Nakapagpapatawag pa siya ng mga diwata para sumayaw? Ang galing talaga ni Lin Xing. Napakagaling ng kanyang mga kakayahan. At marunong pa siyang magbalatkayo. Niloko niya tayong lahat. Paano kaya may nakakaalam pa ng ganitong klaseng mahika?
Ito ang tunay na maalamat na mahika, hindi mabilang na mga henyo, ang nangangarap na matutunan ng trick na ito. Nakakita na ako ng napakaraming magic act, pero tanging ang ninuno ng pamilyang Lin, 100 taon na ang nakalilipas ang nakakagawa nito. Napakagaling na ilusyon. Hindi ko inakala na makikita ko ito sa isang bata ngayon. Ang masaksihan ito. Pinuno ng pamilyang Lin. Ang iyong apo ay talagang pambihira. Ngayon, naiintindihan ko na. Ito ang trick na ginamit niya dati, ang mahika, para mawala ang kanyang pangalawang kapatid sa labas. Iyon ang Immortal's birthday tribute ni Yang Ninuno. Kung gayon, muntik na mawala ang ulo ko. Ito, Si Xu Xiangyang siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin ang kanyang ulo. Anong ginagawa mo pangatlo sa Northern School? Ang pamilyang yun ng Qingzhou, pangwalo sa buong mundo. Hindi ba't dapat mga master kayong lahat? Ni hindi nyo kayang talunin ang isang bata? Anong silbi nyo sa akin? Walang kwenta. Lahat kayo ay walang kwenta. Pumayag akong tulungan ang pamilya ninyong Shu dahil lang sa nagmakaawa kayo ng nakaluhod. Hindi ko naman sinabing siguradong mananalo ako. Hindi ko inaasahan. Ang pamilyang Lin ng Timog ay may ganoong henyo. Laging may mas magaling at mas mataas na langit sa kabila ng langit. Mukhang dapat akong umuwi at magpatuloy sa pag-aaral ng mga magic trick. Paalam. Hindi ako makapaniwala na talagang natalo ako sa isang maliit na bata. Pamilyang Lin, paalam. Hoy! Teka, huwag kang umalis. Nasayang ang pera ko, mga mandaraya. Ginoong Shu, ayon sa mga patakaran, hindi ba dapat kayo magbigay ng mga magic trick ng pamilyang Shu? Huwag kang mag-alala, tiyak naming ipagpapatuloy at paiinamin ang mga ito. Sige na. Dahil natalo kami, maaari naming ibigay sa inyo ang mga gamit. Isipin na lang ninyo ito na pinag-iingatan ninyo para sa akin, di ba? Aray. Sa bandang huli, makukuha ko rin ito. Kailangan ninyong ibalik ito sa akin sa bandang huli. Umalis ka. Ginong Shu, ingat at bumalik kayo. Asing. Hindi mo ako binigo kung hindi ka sumali, ang pamana ng pamilyang Lin ay tuluyan ng mapuputol. Tapos na ang laban. Lahat kain na tayo. Kain na, kain. Sandali lang, hindi mo ba naaalala ang sinabi mo kanina? Ano ang sinabi ko kanina? Marami akong sinasabi araw-araw. Paano ko maaalala ang lahat? Parang sinabi mo na kung tatalunin ko si Lin Anqiang, luluhod ka at tataghoy tulad ng aso. Ako, tatay, ikaw, ito. Sa harap ng maraming tao, kung babaliwalain mo ang sinabi mo, iyan ay magdudulot ng kahihiyan sa ating pamilyang Lin. Linsing, ikaw. Anqiang, sinabi nga ni Ming Cheng yon kanina. Linsing, kahit na iniligtas mo ang buong pamilya Lin ngayon, tatay ko ang iyong tiyuhin. Huwag kang magmalaki. Hoy. Sige. Aw. Napakaganda ng atmosfera ng inyong pamilya. Pinuno ng pamilya Lin. Ito ang nararapat sa iyo. Sa pahintulot na ito, makakapunta ka sa grand stage sa kabisera at makakalaban mo ang mga dalubhasang salamangkero mula sa ibang bansa at saka may espesyal na premyo. Pero 4 lang ang pwesto. Kayo na ang mag-usap kung sino ang sasali. Salamat, Chairman He. Isang paligsahan sa Salamangka. Kung may mga maliliit na wala pang 3 taong gulang, makikita ko sila, di ba? Isipin mo na lang, kung hindi dahil kay Linsing ngayon, ang pamilya Lin sa Timog ay mawawasak na sana. Oo, sa murang edad natalo niya ang pangwalong pinakamagaling sa mundo. Walang hanggan ang kanyang magiging tagumpay. Asing, Jingjing. Halika. Halika, umupo ka sa tabi ni Lolo.
Jingjing, Ashing, ang iyong kakayahan ay kitang-kita ng lahat. Hindi lang ang Ancestral Jade Token ang ibibigay sa iyo. Mula ngayon, ikaw na rin ang hahawak sa lahat ng gawain ng pamilya. Ang may kakayahan, siya ang dapat magtrabaho ng higit. Lolo, sa totoo lang, wala akong gusto na iba pa. Para sa akin, gusto ko lang na alagaan ng mabuti si Asing. Dahil may ganitong kakayahan ka, dapat kang mag-ambag ng higit pa para sa pamilya mula ngayon. Jingjing, galit ka pa rin ba kay Tiyuhin? Mali ako noon, Tiyuhin. Humihingi ako ng tawad sa iyo dito. Jingjing. Alam naming mali kami. Huwag mo sanang ipagdamot sa amin. Humihingi rin ng paumanhin sa iyo ang tiyuhin mo. Alam ko rin na nagkamali ako. Maging mabait ka na lang. Patawarin mo na lang kami. Jingjing, Asing. Congratulations. Kahit nagkamali sila, pamilya pa rin tayo. Patawarin mo na sila. Sige. Puno ng talento ang aming pamilyang Lin. Nakikita kayong nagkakaisa, nakakapanatag ng loob ko. Tayo'y mag-inuman na. Tara na. Asing? Inumin mo ito. Anan. Para sa pandaigdigang paligsahan ng magic na ito, ikaw ang mamumuno sa koponan. Kayo. Ang kinabukasan ng aming pamilyang Lin. Dapat ninyong ipagmalaki kami. Opo, Lolo. Mukhang hindi ka pa nakakita ng mundo. Pero ang makapag-perform ng magic sa entablado ng mundo ay pangarap nating lahat. Ngayon, natutupad na rin. Hindi namin inaasahan ang kampeonato, pero dapat maganda ang ipakita natin. Ipakilala natin sa lahat ng salamangkero sa mundo ang magic ng pamilyang Lin. Ang paligsahang ito ay ipinangalan sa ating ninuno. Ang pandaigdigang paligsahan ng magic, kailangan nating ibigay ang lahat. Hindi tayo dapat magpahiya sa pamilyang Lin. Oh, nandito ka na rin. Ano, kahit ang presidente ay alam ang tungkol sa pamilyang Lin natin? Sige. Umusog ka. Ginoong Sing, pasok po kayo. Sino siya? Sisingayan mula sa Tianji. Isa siyang dalubhasa sa Salamangka ng Tianzu, nangunguna sa buong mundo. Ilang taon na niyang pinupuntirya ang ating dakilang siya. 100 taon na ang nakalipas, ang ating ninuno mula sa pamilyang Lin ang tumalo sa kanila. Sa kasamaang palad, namatay ang ating ninuno sa pakikipaglaban sa kaaway. Nawala ang sinaunang salamangka ng pamilyang Lin. Mula noon, wala nang nakakatalo sa kanila. Kaya ikaw pala ang angkan ng matandang asong iyon. Isang siglo na ang nakalipas. Ang aking ninuno ay napigilan ng ninuno ng pamilyang Lin. Taon-taon akong nag-aral ng mabuti ng Salamangka para lang mabura ang kahihiyang yon. Upang gawing katawa-tawa ang sinaunang Salamangka ng dakilang siya. Ngayon, sa wakas, ay magagawa ko na ito. Patay na si Lin Xing sa loob ng 100 taon. Ano pa ang ginagawa ng dakilang siya sa Lin Xing Cup Global Magic Competition na ito? Nakakatawa talaga. Heto ang aming mga entry pass. Puno na ang venue. Bumalik na lang kayo sa pinanggalingan ninyo. Sa anong dahilan? Ibinigay sa amin mismo ni Vice President Hekunan ang mga pass na ito. Di ba ninyo nakita na may dalang 3 aso si Ginoong Sing kasama ang kanyang kasamang babae? Kinukuha na lang nila ang inyong mga pwesto. Ngayon, umalis na kayo. Sandali lang. Ang kanyang mga aso, bakit nila dapat kunin ang aming mga upuan? Si Ginoong Sin yan, nangunguna sa buong mundo. Sino ka ba? Hindi ka man lang katumbas ng aso niya. Kami ay mula sa angkan Lin ng Hangcheng. Nag-iisa lang ang aming ninuno nang patayin niya ang demonyong reyna. Bayanin siyang bayani. Ang inyong magic convention ay ipinangalan sa aming ninuno. Hindi mo ba alam yan? Ang angkan Lin ng Hangcheng. Ang inyong ninuno ay tunay na kahanga-hangang tao. Pero patay na siya ng 100 taon. Ang angkan Lin ngayon ay walang kwentang basura na lang.
Kayo ay walang karapatan na sumali sa pandaigdigang kompetisyon. Umalis ka na ngayon din. Ikaw, Bantayan mo ang iyong bibig. Anong ginagawa mo? Kung hindi lang dahil sa reputasyon ng Angkan Lin, tinawag ko na sana ang mga tao para itapon kayo. Eksakto. Umaasa sa pangalan ng ninuno ng Lin at akala mo makakalusot ka sa buhay. Umalis ka. Mas masahol pa kayo sa mga aso. Sabihin mo yan ulit. Yumuyukod at nagpapakumbaba sa mga tao mula Tianzhu. Pero grabe ang pagtrato sa sariling mga tao. Daksha, paano may mga taong katulad mo parang mga asong kalye? Ikaw. Mali ba ang sinabi ko? Ang aking ninunong Lin ay pumatay sa demonyong Reyna upang ang mga tao ng Daxia ay makatayo ng matatag. Pero ngayon, bumagsak na ang dinastiyang Qing, napaalis na ang mga dayuhan. Pero nakaluhod ka pa rin, talagang buto-buto mo'y pang-alipin. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Kunin nyo yung batang si Lu Qingbo, ilabas nyo siya. Gusto ko siyang tanungin kung paano niya tinuturuan ang kanyang mga tauhan. Gago ka. Sino ka ba? Si Pangulong Lu Qingbo ay hindi basta-basta mong makikita kung kailan mo gusto. Sabihin mo kay Lu Qingbo na ang kanyang ginong Sing ay may ilang sasabihin sa kanya. Singke. Sino si Singge? Naalala ko, medyo matanda na si President Lu ngayon. Wala na siyang natitirang kapatid. Eksakto, hindi ko siya kilala. Lu Qingbo, pangarap niyang makita ang kanyang Singge kung hindi mo ito iulat, kung malaman niya mamaya. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Batang hamak, iminom mong kahit kung huwag kang magsinungaling sa akin. Kung hindi, ang pamilya mong Lin, hindi magiging maganda ang kalagayan. Huwag kayong gagalaw, lahat kayo. Shinge. Sobrang namimiss ko iyon. Noong sumusunod pa ako sa iyo, natututo ng mga magic trick. Kasalanan ko lahat ito. Wala akong kwenta. Nabigo akong i-promote ang magic. Sa halip, ang mga tao mula sa Tianzhu, ilang taon na nilang tinitiis tayo. President, may bata sa labas na nagsasabi, may mensahe para sa iyo ang kapatid mo. Anong edad na ba ako? Paano ako magkakaroon ng kapatid? Itong batang hayop. Anong kalokohan itong tungkol kay Singge? Nangahas siyang magsinungaling sa akin. Sino, Shinge? Sabi niya, si Singge daw. Bilisan mo. Dalhin mo ako sa kanya ngayon din. Opo. Hindi lumabas ang presidente. Kayong mga hayop. Nagsisinungaling nga kayo. Mga gwardya. Anong ginagawa mo? Ayaw mo kaming papasukin? Ngayon, gusto mo pang manapak? Ano kung gawin ko? Ikaw. Ito ay ang venue ng Global Magic Competition. Isang napakaseryoso at mahalagang okasyon. May lakas ka pang gumulo dito? Kung hindi ka namin pagtuturuan ng leksyon, mamaya ay siguradong dadami pa ang magkakagusto ring gumulo. matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko. Sige na, laban, sige na. Sugurin niyo. Tigil. Presidente sir, bakit po kayo nandito? Itong mga batang Lin na ito. Naglakas loob pa. Naguluhin ang aming competition venue. Malinaw na. Hindi nire-respeto ng mga to ang aming Magic Association. Nang seryoso, isang maliit na bagay lang ay naabala pa kayo. Humihingi po kami ng paumanhin. Opo, Presidente sir. Lalo na itong maliit na salbahing ito. Nagsinungaling pa sa akin. Sabi may kapatid daw siya. Ito ay isang paghamon sa amin, ang Magic Association. At lalo na sa inyo. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Tama. Mali po yun, Presidente sir. Ako... Little Spinach. 100 taon na, napakabata pa rin. Ang youth-preserving technique na itinuro ko sa'yo, magaling mong na-practice. Maliit na salbahe. Ang lakas ng loob mo. Siya ang presidente ng Magic Association. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Makakasama ito sa aming pamilyang Lin. Paumanhin po, Presidente sir. Bata pa po ang kapatid ko. Pangulo, hindi pa ganong nakakakita ng mundo ang aking nakababatang kapatid. Sanay siyang magsalita ng kalokohan sa bahay. Pakiusap, huwag kang magalit. Xing, bilisan mo. Humiling ng tawad kay Pangulo. Xiao Bukai, ang tagal na nating hindi nagkita. Halika rito, hayaan mong haplusin ko ang iyong ulo. Sino ang hinahanap mo? Ikaw. Xiao Bukai, tumanda ka pa rin. Sa mundong ito, tanging si Xing ang tumatawag sa akin na Xiao Bukai. Anak, sabihin mo agad sa akin, paano mo nalaman? Nakita ko ito sa panaginip. Sinabi niya sa akin na sabihin sa'yo.
Hanggat umiiral ang bansang Great Xia, ang sinaunang mahika ay hindi mawawalan ng pamana. Ang ating bansang Great Xia maaring naging atrasado noong nakaraan, ngunit sa huli ay tayo ay tatayo sa harapan ng mundo. Tama iyan. Ito ang mga salitang sinabi ni Xing. Xing, lahat ito ay dahil sa aking kawalan ng kakayahan. Alam niyang sasabihin mo yan. Sinabi rin niya sa akin na sabihin sa'yo. Ang Great Xia ay nasa kaguluhan ng ilang dekada. Ang ilang mga pamana ay nasira. Ito ay medyo normal. Ikaw, sa ilalim ng mga pangyayaring ito, ay naging pangulo ng Magic Association at nagpreserba ng isang hibla ng pamana para sa sinaunang mahika ay kapuri-puri na. Ikaw ang kanyang pinakamahusay na estudyante? Sabihin mo sa akin, Xing, ano pa ang sinabi niya? Wala nang iba. Nag-aalala siya na baka ikaw ay maipit sa isang patay na dulo. Hindi siya makapagpahinga ng maayos. Espesipiko siyang nagpadala ng panaginip upang ipaalala ko sa iyo. Ang guro ni Pangulo ay ang ninuno ng pamilyang Lin. Kung gayon si Xing. Si Xing ang ninuno ng pamilyang Lin. Salamat bata, tatandaan ko ang payo ni Sir Xing. Upang masigurong maipapasa ang sinaunang sining ng mahika at maibalik ang kanilang dating karangalan. Sumunod ka sa akin. Sumama ka sa akin. Presidente, gusto rin naming pumasok pero may isang tao ang nawala ng aming mga entry pass. At nagsabi na hindi kami kasing galing ng aso ni Xing. Hindi nila kami papapasukin. Ito ang entry pass na inisyu ng Magic Association. Bakit hindi mo sila papapasukin? Hindi pagkakamali lang iyon. Mahigpit na ipinagbabawal sa kompetisyon ang magdala ng alagang hayop. Bakit pinapapasok ang aso ni Xing? Yumuyukod sa mga dayuhan. Pero nagmamalaki sa sariling mga tao. Ganito ba kita tinuruan na kumilos sa lahat ng panahong ito? Presidente, alam naming nagkamali kami. Naway maawa kayo sa amin. Ang Magic Association ay nangangailangan ng mga tao, hindi mga asong tulad ninyo. Tanggal kayo. Presidente, naglingkod kami sa asosasyon sa loob ng maraming taon. Baka hindi kami gumawa ng mga dakilang bagay, pero nagsumikap kami. Pakiusap, kahabagan ninyo kami. Oo, pakiusap, patawarin ninyo kami. Hindi na namin muling gagawin yon. Wala nang susunod na pagkakataon. Tara na, sumama ka sa akin. Hindi na kami maglalakas loob. Nakikiusap kami sa inyo. Bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Ilabas sila. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon, Presidente. Nakikiusap kami sa inyo. Bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Presidente. Umalis kayo rito. Sige po. Lahat. Nailipat ko na ang mga alaga. Maupo po kayo. May mag-host ng kompetisyon mamaya. Naway manalo kayo ng kampyonato. Hindi na ako makakaabala pa. Dayuhang Salamangka, paano ito naitanghal sa ganitong granding lugar? Nakakatawa. Asin. Anong problema ng mukha mo? Ito si Master Xing, nangunguna sa buong mundo. Sino ka ba? Anong karapatan mo para makialam sa aming usapan? Ako si Wang Hailong mula sa pamilyang Wang ng Kyoto. Ito ang aking nakababatang kapatid, si Wang Haiyang. Isang pamilya ng mga salamangkero. Sa 5 magkakasunod na taon, nanalo ng unang pwesto sa mga pambansang kompetisyon ng Salamangka ang pamilyang Wang. May alam ka rin pala. At kayo naman, taga saan? Kami ang pamilyang Lin mula sa Hangzhou. Ang pamilyang Lin mula sa Hangzhou pala. Umaasa lang sa reputasyon ng inyong mga ninuno at akala nyo, pamilya kayo ng mga salamangkero. Ang lakas ng loob nyong hamakin si Master Xing? Dahil lang sa mga ninuno nyo ang napiling magandang teknik. Kung hindi, ano na lang ang halaga ng pamilyang Lin? Eksakto. Mga palilil lang ay simpleng mababang uri ng bagay. Hindi man lang karapat-dapat ikumpara sa Salamangka. Kung hamakin nyo ulit ang aming Master Xing, gagawin kong mawala ng tuluyan ang pamilyang Lin, lalo na ikaw na basura. Anong lakas ng loob mong insultuhin ang aking mga ninuno ng pamilyang Lin? Anjiang, huwag kang padalos-dalos.
Maligayang pagdating sa 5 taong Lin Sing Cup Global Magic Competition. Ang asosasyon ay naghanda para sa magwawagi ng kompetisyong ito ng isang premyong may pambihirang kahalagahan. Ano? At nakabalot pa ito ng tela? Ang premyo mula sa asosasyon ay tiyak na pambihira. Ito ang aking mga pulseras. Ang pares ng Imperial Green Jade na pulseras na ito ay hindi na matatapatan ng halaga. At ang may-ari nito ay nagbigay sa kanila ng pambihirang kahulugan. Dahil siya ang huling tagapagmana ng sinaunang sining ng mahika ng Daxia. Ang panghuling tagapagmana, siya ay isang pambansang bayani. Siya ang ninuno ng pamilyang Lin, si Lin Sing. Ano? Mga relikya ng ninuno ang mga ito. Maupo ka. Narinig ko na ang mana ng sinaunang sining ng Mahika ay nakatago sa loob ng mga relikya ng ninuno ng pamilyang Lin. Ibig sabihin ang pagkakaroon ng pares ng pulseras na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong makuha ang mana ng sinaunang sining ng Mahika. Ang sinaunang sining ng mahika ng Daxia ay minsang nangibabaw sa dayuhang mahika. Kung muling lumitaw ang mana, tiyak na ibabalik nito ang dating kadakilaan nito. Bagamat maliit ang pag-asa, ngunit sa kompetisyong ito, kailangan nating ibigay ang lahat ng ating makakaya. Gawin ang lahat upang mabawi ang mga relikya ng ninuno. Xiao Bokai, inilabas mo ang pares ng pulseras na ito upang himukin ang mga salamangkero ng Daxia na talunin si Sing, tama ba? Ngayong araw, igagrant ko ang iyong hiling. Ang ilang mga bagay ay panahon na para muling sumilay sa liwanag. Kayong mga Daxia walang karapat dapat na makuha ang pares ng pulseras na ito. Sila ang... Ginoong Sin, ano ang ibig mong sabihin dito? Lagi kong naaalala ang kahihiyan ng aking mga ninuno. Mula pagkabata, masigasig akong nagsanay ng mahika, hindi kailanman nagpabaya. Lahat ay para tapakan ang mga trik ng Daxia sa ilalim ng aking paa. Ngayon ako ang numero 1 sa buong mundo, ngunit wala akong angkop na alaala. Sila ang sakto. Ginoong Sin, kung gusto mo silang makuha, manalo ka sa kampyonato sa kompetisyon. Ang pagkuha sa kanila ng ganito ay labag sa patakaran. Ang Daxia may tao bang kayang talunin ako? Yamang wala, bakit hindi ko sila makuha? Ang yabang talaga nitong si Shinge. Numero 1 sa mundo, karapat dapat ba siyang maging mayabang? Kung ako ang tatanungin, ang mga sinaunang trick na ito ay pangkalye lang, hindi bagay sa entablado, nararapat lamang na durugin ng mahika. Kayong mga nahuli ay pang matuto lang ng mahika. Dahil ang mga trick na ito hindi nyo maintindihan. Ano ang silbi ng pagmamayabang? Kung may kakayahan ka, talunin mo si Ginoong Sin at bawiin ang mga relikya ng iyong mga ninuno. Eksakto. Ang isang talunan na hindi kayang protektahan ang sariling mga relikya ng kanyang mga ninuno ay walang karapatang tumayo dito at magsalita ng kung ano-ano. Ikaw? Ang mga sinaunang trick ay hindi lamang pamana, kundi isang pambansang kayamanan. Kung kukunin ni Shinge ang mga relikya ng mga ninuno, magiging kahihiyan ito para sa Daxia. Kaya ngayon, kailangan nating mabawi ang mga relikya ng ating mga ninuno. Huwag kang mag-alala, ang pag-aari ng Daxia hindi nila maagaw. Ginoong Sin, pakiusap, magpakumbaba ka naman. Sige. Kung gayon, susunod tayo sa inyong patakaran. Ikaw ang pinakamalakas sa Daxia ngayon. Ikaw ang kalaban ko. Ito ay dala sa inyo ng Daxia Magic Association, direkta mula sa Lin Sing Cup Global Magic Competition. Master Sing, kung gusto mong makipagkompetensya, kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Hindi na ako makapaghintay pa. Gusto ko na ngayon ang 2 pulseras na iyon. Hinahamon ko ang inyong Daxia Magic Association. Ano, takot ka ba? Mga duwag na walang bayag. Wala na si Lin Sing, mga walang kwenta kayong lahat, lalo na ikaw. Paulit-ulit mong sinasabing ikaw ang kahalili ni Lin Sing. Pero ano ngayon? Ayaw mo pang tanggapin ang hamon ko. Para maging kahalili niya, ikaw ay hindi karapat-dapat. Presidente, kahit na siya ang pinakamagaling sa mundo, pero ikaw ang kahalili ng aming ninuno ng pamilyang Lin. At ang presidente ng Daxia Magic Association, hindi mo pwedeng hayaan siyang yurakan ang dangal ng Daxia sa ilalim ng kanyang mga paa, di ba? Eksakto. Sa teritoryo ng Daxia, maghahamon pa ng autoridad natin. Akala ba niya wala nang natitira sa Daxia? Nakatingin sa iyo ngayon ang buong mundo. Kung hindi ka maglakas loob na tanggapin ang hamon, iyon mismo ay nangangahulugang talo ka na. Grabe na ito. Gusto ko talagang sumugod doon at bunutin ang kanyang bibig. Tahimik, hindi ito ang lugar para sa ganyang usapan. Sing, kung ikaw ang haharap sa kanya, may kumpiyansa ka ba? Bata pa lang si Sing. Paano siya makakalaban kay Sing?
Tama. Masyado yata akong nag-iisip. Pero hindi ko talaga matanggap ito. Kung hindi ka lalaban, umalis ka sa harap ko. Sige, ang laban na ito. Tinatanggap ko. Kasundo, kapag natalo ka, kailangan mong aminin sa buong mundo na ang mga sinaunang trick ng Daxia ay mas mababa kaysa sa magic ng Tianzu. At saka, ang minanang ari-arian ng mga ninuno ng pamilya Lin ay magiging tropeo ko. Gusto kong malaman ng buong mundo na ang mga sinaunang trick ng Daxia ay basura. Paano kung ikaw ang matalo? Ipapaalam ko sa mundo na ang magic ng Tianzu ay mas mababa kaysa sa mga sinaunang trick ng Daxia. Magmamano rin ako sa harap ng memorial tablet ni Lin Xing. Magmamano at magluluksa na parang isang mabuting anak. Mabuti, sana'y panindigan mo ang iyong salita. Hey, kung sana'y nag-iwan ako ng pamana noon, hindi sana nangyari ang away na ito ngayon. Pero mula ngayon, hindi na ito mauulit. Para masiguro ang patas na laban, magkakaroon tayo ng pandaigdigang butuhan. Bawat panig ay magtatanghal ng isang beses. Ang may pinakamaraming boto ang mananalo. Ikaw lang ang estudyante ni Lin Xing. Huwag mo akong biguin. Kuya Xing, hindi ko hahayaang mapunta ang iyong pamana sa kamay ng dayuhan. Hindi ko rin hahayaan ang isang dayuhan na tapakan ng dangal ng Daxia. Ang pagkakasunod-sunod ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng Jack and Poy. Hindi na kailangan. Hinahangaan ko ang kinaugaliang paggalang ng Daxia sa matatanda at pagmamahal sa mga bata. Hayaan mo muna siyang mag-perform. Munting Bokay, gawin mo lang ang makakaya mo. Huwag kang ma-pressure. Hoy, ito. Ano ba ang gusto niyang gawin? Nag-e-ensayo ba siya para kumanta ng opera? Talagang walang kinabukasan ang mga sinaunang salamangka. Naubusan na sila ng mga trick kaya nag-aral na lang ng opera. Ang taas ng paghanga ninyo sa dayuhang magic. Bakit hindi na lang kayo magpalaki sa mga dayuhan bilang ama ninyo? Ikaw, ang kapal ng mukha mong hamakin ako. Hindi ako interesado. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ang ating kultura ay saksakan ng lawak. Ganon din naman ang mga magic trick. 8-step Heavenly Dragon. Ito ang 8-step Heavenly Dragon. Ay nako, 8-step Heavenly Dragon pala talaga. Ay, totoo pala ang 8-step Heavenly Dragon. 8-step Heavenly Dragon. Ang galing, inaabangan ko. Ano ba ang 8-step Heavenly Dragon? 8-step Heavenly Dragon. Ito'y isang sikretong hakbang na likha ng ating mga ninuno. 8 hakbang ang bababa. Lilitaw ang makalangit na dragon. Pero mayroon itong 64 na pagbabago. Ibig sabihin, walang nakakaalam kung ano ang huling anyo ng dragon. Ibig sabihin siguradong tayo ang mananalo? Kaya ng presidente nating gawin ang trick na ito. Siguradong mananalo. Magaling. Matagal ko nang gustong suntukin ang mukha ng tarantadong yon. Ngayon, tingnan natin kung paano siya magmamayabang. Wow. Ito nga talaga ang 8-step Heavenly Dragon. Ito ang 8-step Heavenly Dragon. Ang galing. Anong klaseng trick ito? Bakit ngayon ko lang ito narinig? Kanina, sa isang saglit, akala ko talaga nakakita ako ng dragon. Posible kaya, ito ang sinaunang magic ng ating Daxia? Kayo na nag-aaral ng modernong magic ay walang alam sa ganda ng tradisyonal na trick. Ang modernong magic, props lang ang gamit para lokohin ang manonood. Pero ang tradisyonal na magic, kayang gawin kahima-himala ang ordinaryo. Kahanga-hanga nga ang 8-step Heavenly Dragon. Kung sakaling mamaster mo pa ang lampas sa ika-30 variation, o mas mataas pa, hindi lang ako, kundi wala sa buong mundo ang makakatalo sa iyo. Ika-9 na variation pa lang, ang alam mo, Hindi mo talaga naiintindihan ang traditional na magic ng Daxia. Iniutos ko na ang buong lupa ay magiging berde. Gagawing berde ang buong lupa? Paano nangyari iyon? Tili ang sahig na ito. Hindi naman siguro sinusubukan niyang patubuan ng damo ang mga tile, di ba? Lahat ay naging berde. Tumutubong damo sa tile? Imposible, naging berde nga.
Paano makakapantay si Singh sa presidente? Paano niya nagawa yon? Ang galing. Pinatubuan nga niya ng damo ang mga tile 8-step Heavenly Dragon. Hindi ko pa ito lubusang na master pero para talunin ka ay sapat na. Sa isang hindi kumpletong pamana, nakakapag-perform ka sa ganitong level. Halata kung gaano kalaki ang pagsisikap na inilaan mo. Pero kung gusto mong talunin ako, malayo ka pa. Anong ibig niyang sabihin? Harapin ang Guildmaster. Napakataas na antas ng trick. Hindi pa ba siya tumitigil sa pag-iisip na manalo? Anchiang, ang magic heritage ng Tianzhu Kingdom ay napakaluma. May ilan silang sikretong trick na nakatago. Hindi imposible. Anong dapat nating gawin? Ang relikya ng ating ninuno. Hindi dapat mapunta sa mga dayuhan. Makuha. Siya. Hindi makuha. Akala ko may kakayahan ka nito, pero sobrang nabigo mo ako. Sa ganito lang kaliit na lakas mo, hindi ka karapat-dapat maging estudyante ni Lin Xing. Ang mga sinaunang trick ng Daxia, karapat-dapat lang mapisa sa ilalim ng aking paa. Paano ito nangyari? Ang trick ng Guildmaster ay agad na nasira. Posible bang ang relikya ng ating ninuno ay talagang madadala sa ibang bansa? Hindi. Hindi pa siya nagpapakita ng magic at ang tagumpay ay desisyon ng pagboto bago lumabas ang resulta. May pagkakataon pa tayong lahat. Ngayon, ang bracelet na ito ni Lin Xing ay akin na. Anong ibig mong sabihin? Hindi matanggap ng Daxia ang pagkatalo, di ba? Master Sin, ayon sa patakaran ng kompetisyon, kailangan mo munang tapusin ang pagpapakita ng magic. Ang taong makakakuha ng pinakamaraming boto ang makakakuha ng relikya ni Master Lin. Hindi ka pa rin kontento, di ba? Sige, kaya't bibigyan kita ng gusto mo. Hayaan ninyong makita ng mga taong makitid ang isip kung gaano kamangha-mangha ang mahika. Ay now, natalo si Xiao Bokai. Anong nangyayari? Ang mga galaw sa salamin. Bakit iba-iba sila? Oo. Parang may dalawang tao na sumasayaw. Hindi niya kukuhanin ang isang tao mula sa salamin, di ba? Sa harap ng lahat, walang paraan para pekein yon. Kahanga-hanga talaga yon. Anong nangyayari? Tapos na ba agad? Akala ko may mangyayaring kamangha-mangha. Pero ito na lang, natalo ka. Baba ka na ngayon sa entablado. Natalo? Hindi pa ako natalo kailanman. Pambata lang ito. Hindi man lang ito umabot sa mga pangunahing kaalaman ng aming sinaunang Xia Magic. Hindi mo ito maihahambing. Paano ka aasang manalo? Kung mananalo ka man dito, ang masasabi ko lang, kayong mga dayuhan ay walang sportsmanship. Mga palakas sa loob ng balon, hindi nyo lang talaga naiintindihan ang magic. Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang umalis. Kaming dalawa, galing lang kami sa magkaibang mundo. Hindi talaga ito para sa amin. Hindi ka makakapunta sa mundo ko. Kaya ako na lang ang pupunta sa mundo mo para makasama ka. Nagpakita talaga siya ng isang tao. Nakita mo? Sabi ko sa'yo, ang magic ni Master Sin, paano naging ganun lang kasimple? Higit pa yon sa magic. Kanina lang, nagtanghal si Master Sin para sa amin ng isang buong dula. Hindi ko inaasahan na ang kakayahan ng lalaking iyon ay ganito kalakas. Baka matalo nga tayo. Kailangan nating maghanap ng paraan para protektahan ang ancestral bracelet. Nan, Ha? paano kung
Nawawala na ba ang isip mo? Halika rito. Ito ang pandaigdigang paligsahan ng Mahika kung mananalo si Sing sa paligsahan. Pero may mangyari sa kanya sa loob ng Daxia. Kung gayon, ang Daxia ay magiging ganap na katawa-tawa. Tapos, ano ang mungkahi mo na gawin natin? Nan, wala talagang... Sa ngayon, ang pinakamalakas na mahikero sa Daxia ay ang Punong Guild. Kung kahit siya ay matalo, hindi ko alam kung sino pa ang maaaring manalo. Kung hindi dahil sa ating mga ninuno na nagsakripisyo para sa kabutihan, paano maaaring maglakas loob na mga api sa atin ng ganito? Huwag kang mag-alala. Ang pag-aari ng Daxia, walang sino man ang maaring kunin. Magaling. Napakagaling. Yun ay talagang napakagaling. Ano ang ikinagagalak mo? Isang dayuhan ang nanalo. Ang kahihiyan ay magiging sa dignidad ng Daxia. Ang sining ay walang hangganan. Kami ay pumapalakpak para sa sining. May problema ba doon? Host, maaari na tayong magsimula ng pagboto ngayon. Ang channel ng pagboto ay bukas na ngayon. Ang daming boto. Tiyak na tayo ang mananalo. Kahit sino ang manalo sa huli, basta yung ninunong artifact ay hindi mapunta sa ibang bansa, may pagkakataon tayong mabawi ito. Nakikita nyo ba, mga dayuhang unggoy? Ito ang ganda ng sinaunang mahika ng Daxia. Hindi nyo yan kayang pantayan. Umalis ka na. Ito ba ang kalidad ng mga taga-Daxia? Ang Tianju, napahiya na ng ilang beses, kinilala ng buong mundo bilang mga unggoy. Sinasabi lang niya ang totoo. Wala akong nakikitang problema doon. Sing, talo ka. Dapat ka nang umalis. Hindi ka welcome sa Daxia. Natalo ba ako? Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Sino ba talo? Lu Qingbo, Sing. Iyay, ito, anong nangyayari? Ano ba yan? Paano tayo biglang naiwan? Pero kanina, tiyak na tayo ang lamang. May daya siguro. Domestic data lang yon. May delay ang international data. Ito ang nagpapatunay na ang sinaunang mahika ng Daxia ay walang laban. Ayos lang yan, huwag kang mag-alala. Noong panahon, ang ninuno ng pamilyang Lin ay tinalo ang lahat mula sa aking Tianzu. Ang eksena ay kasing tahimik ng sandaling ito. Ang tunog ng katahimikang ito ay talagang kaaya-aya. Pasensya na, ako ang may kasalanan. Nabigo ko kayong lahat. Xiao Bokay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Isang pagkatalo lang yan, wala yan. Ang ating Daxia ay nabigo ng napakaraming beses, ngunit sa huli, laging nakatayo tayo sa harapan ng mundo. Ganon din sa Mahika. Tama, kami sa Daxia hindi natatakot sa kabiguan. Hindi namin malilimutan ang kahihiyan ngayong araw. Ito ang magiging lakas para sa aming pag-unlad. Ang nawala sa amin ngayon, sa hinaharap, babawiin namin ng ganito rin. Kahit na ang sinaunang salamangka ng Daxia ay maipasa at muling lumitaw, relihiyo lang iyon mula sa 100 taon ang nakalipas. Pero ang salamangka, pagkatapos ng isang siglo ng pag-unlad, ay matagal nang naging walang kapantay. Bigyan pa kita ng 100 taon, hindi mo pa rin kami malalamangan. Ang yabang naman nito. Gusto ko talagang sampalin siya. Alam kong hindi ka naniniwala, bibigyan kita ng pagkakataon. Kahit sino dito, pwedeng lumaban sa akin. Kahit isang tao lang ang makatalo sa akin, panalo ang Daxia. Muntik ko nang makalimutan. Ang pinakamalakas na pamilya sa Daxia, lahat ay natuto mula sa aming dayuhang salamangka. Anong meron ka para talunin ako? Ako na. Asing. Kaya mo ba? Numero 1 yan sa buong mundo. Oo, Asing, huwag mong pilitin ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Anong ginagawa niya? Hahamon kay Sing? Numero 1 yan sa buong mundo. Kahit ang chairman ay hindi kaya sa kanya. Ikaw. Wala na bang tao ang Daxia? Bata ang ipinadala para makipaglaban sa akin? Kahit nagsimula kang mag-aral mula sa sinapupunan, hindi ka pa rin kaya sa akin. Bata pa lang siya, pero nang kailangan, siya ang tumayo. Sa ganoong klaseng tapang, talagang tinalo na niya kaming lahat. Oh.
Pag titingnan mo ngayon, hindi talaga tayo kasing tapang niya. Tol, gawin na natin ito. Ang ating Daxia ay hindi kailanman nagtulak ng bata sa harap ng laban. Tama. Kahit na idol ko si Singh, para sa Daxia, kailangan nating tumindig. Oo. Asing, hindi na kailangan yan. Ikaw ang pag-asa ng Daxia. Naniniwala ako na balang araw ibabalik mo ang dangal ng Daxia. Para harapin siya, hindi na natin kailangang maghintay. Sigurado ka bang mananalo ka? Little Spinach, kailan pa naging matapang kang magduda sa akin? Yung tono mo, Chairman, hayaan mo kaming pumunta. Kahit hindi kami manalo, kailangan naming ipakita sa mga dayuhan na ang dangal ng Daxia ay hindi kayang tapakan. Tama? Oo. Paano tayo makakapagtago sa likod ng isang bata? hindi. Hayaan mo siyang pumunta. Ano ba iniisip ng chairman kung magpapatuloy tayo? Lalo lang tayong mapapahiya. Matagal na mula nang ang Daxia ay nakaranas ng ganitong kahihiyan. Chairman, hindi ka naman seryoso. Bata pa lang siya. Paano siya posible manalo? Sinabi ko, hayaan mo siyang pumunta. Bata, gusto mo talagang makipagsabayan sa akin? Kung gayon, sabihin mo sa akin, paano mo balak na talunin ako? Sige, dahil sapat ang kababaang loob mo para humingi ng payo, bibigyan kita ng leksyon. Kapag nagkamali ka sa isang trick, maaari kang masaktan. Sige. Wang Yuji, anong ginagawa mo? Bumalik ka at umupo. Hoy. Ang pag-abala sa magic act ng iba, ito ba ang tinatawag na profesionalismo ng isang Indian master magician? Ikaw. Sing, wag mong kalimutan, nasa Daxia ka. Sige. Tingnan natin kung anong klaseng trick ang kaya mong gawin. Sige, bumalik ka sa mundo na pinanggalingan mo. Tingnan ninyo, nagbago ang eksena sa salamin. Ano ang nangyayari? Yun ang magic prop ni Singh. Paano niya magagamit yon? Ang paggamit ng magic prop ng iba para gawin ang sarili mong trick. Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Si Singh ay nagpalitaw ng tao. Sa palagay mo ba si Asing ay magpapawala ng tao? Paano ito nangyari? Babae iyan ni Singh. Nasaan na yung instructions ng iba? Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Nagsisimula na akong hindi maintindihan. Wang Yuji, bumalik ka rito. Pasensya na, pero may tumatawag sa akin. Bilis, bilis, bilis. Tingnan mo, nawala siya. Pumasok siya sa salamin. Pumasok nga siya mismo. Pinawala niya siya. Paano nangyari yon? At gamit pa ang sariling props ni Singh, hindi ba't parang sampal ito sa mukha ni Singh? Eksakto. Hoy, yan mismo ang mukha ng gago na sinasampal natin. Nakita niyo ba ang nangyari? Kuya Sing, ikaw ba yan? Bumalik ka na. Presidente, kilala mo ba ang trick na ito? Ito ay ginawa ng master ko. Tinatawag itong gamitin ang sariling paraan laban sa iyo. Noong araw gamit ang kakaibang skill na ito, natalo niya ang napakaraming magician. Ano? May tao palang kayang gumawa ng trick ni Master Lin? Baka naman si Master Lin ang nagturo sa kanya sa panaginip? Nasaan na siya? Saan mo siya pinalabas? Ilabas mo siya ngayon din. Sabihin mo ang isang bagay. Ang galing mo, dalhin mo lang siya ulit. Tama, ang malaking pagbubunyag. Iyan ang iyong espesyalidad. Bakit hindi ito gumagana ngayon? Ang iyong sariling trick ay nahayag. Nakakatawa iyan. Gawin mo ngayon. Gusto naming makita ito ulit. Ikaw. Sandali, ito ay simula pa lamang. Ang ginawa ko kanina ay pagbubunyag lang ng iyong trick. Kayon, ito ang aking pagtatanghal. Ano? Hindi man iyon isang pagtatanghal? Hindi yon isang pagtatanghal? Kung gayon, ano ang lahat ng mga trick na ating natutunan? Malinaw na nanalo na tayo. Bakit magtatanghal muli? Paano kung siya ay magkamali? Hoy. Naniniwala ako kay Asing. Kaya niya iyon. Oh, naniniwala rin ako sa kanya. Naniniwala rin ako. Ayoko lang malagay sa panganib. Munting bukay, kunin mo ako ng lubid. Isang lubid. Ikaw, ang iyong itatanghal ay... Eksakto.
Sige. Sige. Ano ang kanyang itatanghal? Kailangan pa niya ng lubid? Hoy, siya ay mula sa inyong pamilyang Lin. Ano ang kanyang itatanghal? Kung alam natin, ako ang una na sasugod at sasampalin ang mukha ng gago, hindi tayo maghihintay hanggang ngayon. Teka. Sa palagay ko nakakita ako ng katulad sa isang sinaunang libro, isang trick. Pero ito ay masyadong advanced. Kahit 100 taon na ang nakalipas, halos walang sino man ang makakagawa nito. Maari bang Nakita mo ba yon? Hindi, imposible yan. Paano sa Daxia ngayon ay meron pang taong nakakagawa ng trick na ito? Ngayon may peach banquet ang Queen Mother. Gusto kong tikman. Dare ka bang sumama sa akin? Hindi ako sasama. Hay, sige na nga. Wala akong magagawa kundi hilingin sa Encantada na magpadala ng isa. Ipadala mo ang lubid. Queen Mother, gusto kong kumain ng peach. Ang Encantada ay naghahatid ng peach. Ano-anong klasing banal na galaw ito? Ang galing. Kumpara dito, wala ang magic ni Sing. Ito nga talaga. Shing, nakita mo ba yun? Ang sinaunang trick ng Daxia ay naipasa at nabuhay muli. Bo, tikman mo? Sige. Ikaw, tikman mo rin. Hindi masama. Mabango ang mga peach ngayong taon. Ang pag-akyat sa langit para pumitas ng peach. Ang trick na ito, hindi ba ito nawala noon pa? Ikaw, paano mo ito natutunan? Ano, gusto mo ring matuto? Ako. Sabi ng Queen Mother, nagustuhan niya ang kasama mong babae. Gusto niya itong gawing katulong sa tabi niya at tinatanong kung papayag ka. Hindi, ayoko. Sige, ang gandang pagkakataon, sinayang mo pa. Di ikaw na ang umakyat at kunin siya. Ako kukunin siya? Hindi ako aakyat. Hoy, di ba kanina ang yabang-yabang mo? Bakit ngayon ito't yan ayaw mo nang gawin? Huwag mo akong lokohin. Yang sinaunang magic trick ng Great Shia ninyo, kapag pinataas mo ang isang tao, wala na. Sige, papababain na lang kita ng Queen Mother. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Paano ako napunta rito? Bakit napalitan ang damit ko? Natalo ako. Nanalo tayo. Oo. Nanalo nga tayo, pero sa wakas nagtagumpay tayo sa pagkuha ng mga relikya ng ating mga ninuno. Ang mga magic trick talaga ay kahanga-hanga. Nagdesisyon na ako. Mula ngayon, mag-aaral din ako ng magic. Gusto ko ring maging master ng magic. Tama. Gusto ko ring tumayo sa international stage at ipakita sa buong mundo ang esensya ng ating Great Shia. Hoy, pwede kayong maging mga alagad ko. Ituturo ko ng maayos sa inyo. Kung matuturuan mo ako na mamitas ng mga peach mula sa langit, magiging alagad kita. Pwedeng siguro yon. Alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo. Bagamat ang mga trick mo ay malalim, ang mahika ng Daxia ay may sirang linya. Sa ilang trick lang na ito, hindi ka magiging isang master. Sa iyong mataas na talento, kung walang gabay mula sa isang kilalang guro, sayang na sayang. Pwede kang pumili na maging alagad ni Sing. Maybead. Maaari kong kunin ang lahat ng malalim na mahika ng Tianju at ituro ito sa iyo. Gagawin kang susunod na world champion. At bilang kapalit, ituturo ko sa iyo ang 2 set ng trick na yon. Hindi na kailangan, umalis ka lang sa Daxia at maging mamamayan ng Tianju. Yun lang. Ikaw ay hindi karapat-dapat. Ang Tianju ay mas hindi karapat-dapat.
Sinabi mo lang na sirang-sira ang pamana ng aming Daksya, samantalang ang mahika ng Tianzhu pagkatapos ng 100 taon ng pagunlad ay matagal nang nalampasan ito. Pero ngayon sinasabi ko sa iyo, hindi lang 100 taon, kahit bigyan pa kita ng 500 taon, hindi mo pa rin malalampasan ang sinaunang mahika ng Daksya. Tama, ikaw na dayuhang unggoy, mag-aral ka ng dahan-dahan. Sa buhay mo, hindi ka na muling makakaangat bilang tao. Gagawin. Ikaw. Natalo ako pero balang araw tutuntong ako sa lupain ng Daksya. Yuyurakan ko ang mga trick mo sa ilalim ng paa. Hindi darating ang araw na yon dahil sa lalong madaling panahon ang Daksya ay magkakaroon ng hindi mabilang na mga salamangkero na pupunta sa Tianzhu. Gagawing ang mahika mo na hindi mo na maipagmamalaki basura. Tama yan. Maghintay ka lang na madurog. Sa oras na yon, ang eksena ay tiyak na napakatahimik. Ang pamana ng mahika ng Daksya ay sira. Sa 2 trick lang na ito, hindi mo pa rin magagawa. Tingnan natin. Tara na. Sandali lang. Mabuti, ang matalinong tao ay alam kung kailan susuko. Ang pag-anib sa Tianzhu ang tanging tamang pagpipilian. Nag-iisip ka ng masyado. Pinapaalala ko lang sa'yo. May isa pang bagay na hindi mo nagawa. Tama, sinabi mo nga, kung matatalo ka, magmamano ka sa harap ng mga altar ng aking mga ninuno at magluluksa, magmamano at magluluksa. Ano, hindi ka naman siguro magbaback out, di ba? Master Singh, nasa harap ito ng buong mundo. Sa tingin ko hindi ka magbabalik sinabi, di ba? Dahil sinabi ko, hindi ko ito babawiin. Mananatili ako sa Daksya ng ilang araw. Maghanda ka at makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Axing, nanalo tayo. Ang galing mo. Asing, ngayon salamat lahat sa'yo. Nabawi natin ang mga relikya ng ating mga ninuno. Hindi lang ang mga relikya ng inyong mga ninuno, kundi pati ang dangal ng Daksya. Asing, salamat. Salamat para sa Daksya sa lahat ng iyong ginawa. Ay kayo naman, ano ba yan? Nahihiya na tuloy ako. Asing, inaanyayahan kitang sumali sa Magic Association. Basta't pumayag ka, ang posisyon ko ay mapupunta sa'yo. Pagdating sa Magic Association, ito'y itinatag talaga ng iyong mga ninuno. Gayunpaman dati itong tinatawag na Trick Association. Kalaunan, kailangan itong magpalit ng pangalan. E di ibalik natin ang dating pangalan. Mula ngayon, ang buong industriya ay iikot sa ating Daksya. Kumbaga pumapayag ka. Hindi ako interesado. Asing, ang pagsali sa Magic Association ang pangarap ng bawat hindi. Magic Arts Association na ang tawag ngayon, Magic Arts Practitioner. Lalo na ang pagiging presidente nito ay magdudulot ng walang katapusang benepisyo sa ating pamilyang Lin. Ankyang. Asing, sa totoo lang, ang pamilya hindi ka pipilitin na gawin ang kahit ano. Pero itong bagay na ito, dapat mong pag-isipang mabuti. Dahil para ito sa iyong personal na pagunlad, napakahalaga nito. Tama. Ang Magic Association ay may maraming trick na naiwan ng iyong mga ninuno. Kung papayag ka, lahat iyon ay mapapagamit sa iyo. Pasensya na. Ashing, Ano, nandito ka rin para kumbinsihin ako? may kailangan pag-usapan ng ate mo sa iyo. Sumama ka sa akin sandali. Ate, nanalo ako. Hindi ka ba masaya? Nanalo ka para sa Daksya at syempre masaya ako. Pero ang bunso kong kapatid ay madalas magkasakit at mahina mula pagkabata. Kahit na mahilig siya sa magic arts, hindi niya magawa ang pinakapayak na trick. Pero simula nang ikaw ay malubha noong nakaraan, nag-iba ka ng lubos. Hindi lang hindi ka panipaniwala ang iyong kakayahan pero ngayon ay ganap ka ng malusog. Ako, hindi ko alam kung gaano katagal ako mananatili sa katawang ito. Noong una totoong masaya ako. Pero habang iniisip ko, lalong may kakaiba. Ang paraan ng iyong pagsasalita at pagkilos ay parang isang ganap na adulto. Hindi talaga parang bata. Kaya sana huwag mo akong lokohin. Ikaw ba ang tunay kong bunso? Ako ito. Hindi ako. Ikaw lang ang pamilya ko, ang tanging kadugo ko. Sana hindi mo ako niloloko. Pumanaw na ang batang si Linsing. Hindi ba mas mabuti kung... Siyempre, kapatid mo ako at ikaw rin ang tanging pamilya ko. Ate, pasensya na. Nagsinungaling ako sa'yo. Hindi ako ang asing na kilala mo dati.
ang batang may sakit na yon. Pero sigurado ako na ikaw ang tanging pamilya ko, ate. Ang mga salamangka ko ay itinuro sa akin sa panaginip ng ating ninuno at siya rin ang nagpagaling sa sakit ko. Mula ngayon, hindi mo na kailangang ipagtanggol pa ako. Ako na ang magtatanggol sa'yo. Sige. Mula ngayon, ikaw ang magtanggol sa ate mo. Sige. Tara, umuwi na tayo. Napakagaling, natalo ni Asing si Sing. Hindi lang niya ipinagtanggol ang ating kampeonato at nabawi ang relikya ng ating ninuno, ipinagtanggol din niya ang dangal ng Daxia. Mula ngayon, ang pamilyang Lin ay maaaring sa kanyang pamumuno maibalik ang ningning ng ating mga ninuno. Opo, Ama. Mula pa noong panahon ng ating ninuno, ang aming pamilyang Lin ay hindi na muling nakamit ang ganyang karangalan. Ngayon, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na humamak sa pamilyang Lin. Nakakalungkot lang, ayaw sumali ni Asing sa samahan ng mga salamangka. Kung hindi, ang pamilyang Lin ang magiging pangunahing angkan sa Daxia. Napakabata pa ni Asing. Hindi dapat siya magdala ng mabigat na responsibilidad. Mula ngayon, wala sa inyo ang dapat magpilit sa kanya na gumawa ng kahit ano. Naunawaan. Ama, nandito na kami. Hoy, nandito na ang dakilang bayani ng pamilya. Nandito na, bilis, bilis, bilis. Tara, salubungin natin siya. Lolo, nakita mo ba yon? Natalo natin si Sing at naging number 1 sa buong mundo. Lolo, ito ang pulseras ng ating ninuno. Mabuti. Napakagaling. Nasaan sina Jingjing at Axing? Bakit hindi sila sumama sa iyo pabalik? Oo nga, paano mo sila basta iniwan doon? Paano kung may mangyari sa kanila? Anong nangyayari? Lolo, ganito po kasi. Sabi ni Jingjing, may pag-uusapan daw siya kay Axing. Pinauwi muna nila kami. Ang kaligtasan nila ay responsibilidad ng association. Ayos lang yon. Tatay, hindi naman siguro patuloy na magdaramdam sa atin si Jingjing at balak na hindi na bumalik, di ba? Hindi imposible yon. Noon, kailangan nila ang proteksyon ng pamilya. Pero ngayon, mas malakas pa sila mismo kaysa sa pamilya. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ang aming pamilyang Lin ay palaging nagkakaisa. Pero Itay, Gayunpaman, dapat din tayong maging handa para sa parehong posibilidad. Sakaling talagang mayroon silang ganung mga iniisip, anuman ang mangyari, kailangan nating ibalik sila. tama. Basta't masaya ang dalawang magkapatid na yon, handang-handang ako na lumuhod. Kahit ano. Oo. Ako mismo ang pupunta para humingi ng tawad sa kanila. Kanino mo balak humingi ng tawad? Asing, uy, nakabalik ka na. Ang galing, maraming salamat. Malaking serbisyo ang nagawa mo para sa pamilya. Oo, hindi lang para sa pamilyang Lin, kundi para sa buong Daxia. Totoo. Ashing, mula ngayon, ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Sa totoo lang, may isang bagay na gusto kong pag-usapan sa inyong lahat. Sige, sabihin mo sa amin. Ano man yan, sang-ayon ako. Tama, buong suporta namin ang nasa iyo. Asing, ano ba ang gusto mong sabihin? Natanggap ko na ang kumpletong pamana ng ating ninunong tagapagtatag. Ano? Ibig sabihin ba nito? Ang pamilya nating Lin ay muling magbabalik sa karangalan ng panahon ng ating ninuno upang maging ng Daxia hindi ang numero 1 sa buong mundo na pamilyang mahika? Napakaganda, may pangitain ang aking kuya tulad ng inaasahan. Binigyan ka ng kaparehong pangalan ng ating ninunong tagapagtatag at bilang resulta, minana mo ang pamana ng ninuno. Ching, napakagandang balita nito. Huwag kang mag-alala, ang pamilya, hindi ka pipilitin na ibigay ito. Maaari mong ituro ito sa sino mang gusto mo. Hindi kami makikialam. Talaga? Siyempre, totoo yan. Hindi ka namin pipilitin na gawin ang anuman. Kung gayon, tatawagan ko si Little Bukay ngayon din. Para gawing publiko ang lahat ng mahika, upang sino man sa Daxia ay matutunan ito. Ano? Gagawing publiko para sa lahat? Oo. Kung gagawin natin yan, ang pamilya nating Lin, hindi ba tayo mawawalan ng lahat ng kalamangan? Eksakto, baka okay lang na ngayon pero paglipas ng ilang daang taon, sino ang maaalala? Ang lahat ng nagawa ng pamilya nating Lin para sa Daxia? Oh, tatay, pakiusap. Kausapin mo naman si Ashing. Ang pamilya nating Lin ay naapi sa loob ng napakaraming taon. Sa wakas may pagkakataon tayo na bumaliktad ang sitwasyon. Hindi natin pwedeng basta isuko ito. Kanina lang sinabi ninyong lahat na susuportahan ninyo ako ng buo. Binabawian ba ninyo ng salita ngayon? Nag-aalangan ka na ba? Ito. Huwag ninyo akong tingnan. Wala itong kinalaman sa akin. Pero kahit anong desisyon, ang gawin ni Asing,
susuportahan ko siya. Axing. Sabihin mo ang salubin mo. 100 taon na ang nakalipas, naging pangunahing pamilya ng mahika sa Daxia, ang pamilya Lin. Hindi dahil may mga sikretong pamamaraan tayo, kundi dahil napakalakas ng ating ninuno. Pero ngayon, ang mga pamana na iyon ay naging sandata para sa awayan sa loob. Kung magpapatuloy ito, magkakawatak-watak ang pamilya Lin. Gagawin kong publiko ang lahat ng mahika. Maaari pa ring matutunan ito ng pamilya Lin. Maaari pa nilang gumawa ng sarili nilang mahika at saka... Pero ito... Hayaan mong matapos si Icing. Ang pag-aaral ng mataas na mahika ay may mga pangangailangan. Mga salamangkero na tayo at mga inapo ng ating ninuno. May kalamangan ng ating pamilya Lin. Bakit tayo matatakot sa kompetisyon? Mas mahina ba tayo kaysa sa iba? Lolo. Lahat. Sinusuportahan ko si Asing. Ang kailangan natin, dapat nating paghirapan. Huwag umasa sa pamana ng ating ninuno. Sinusuportahan ko rin ito. Pero kailangan nating pagkasunduan ng isang bagay. Kailangan mo muna akong turuan. Kung gusto mong matuto, siguradong tuturuan kita. Tama, nandyan pa rin si Icing. Napag-aralan niya ang mahika ng ating ninuno nang napakabilis. Ang talino niya ay pambihira. Basta't handa siyang magturo, ang ating pamilya Lin, hindi mahuhuli sa kahit sino. Axing, Tito, maging makasarili ka naman. Hindi ba pwedeng hindi mo personal na turuan ang iba? Wala naman akong oras para magturo sa iba. Sige. Napagkasunduan na. Tara na. Tara na nga, sinabi ni Sing na magdadamit luksa siya para sa ating ninuno. Mabuti. Tara, samahan natin siya. Tara na, tara. Ching, handa na ang lahat. Magsimula na tayo. Sige. Ngayon ang number 1 na salamangkero ng Tianju, si Sing, nakasuot ng damit pagluluksa. Nagbibigay pugay sa mga bayani ng Great Xia, si Lin Xing, ninuno ng pamilyang Lin. Unang yukod. Ha? Pangalawang yukod. Pangatlong yukod. Tapos na ang seremonya. Natupad ko na ang pangako ko. Sa loob ng 3 taon, babalik ako sa Great Xia para hamunin ka. Hindi na kailangan. Nakuha ko na lahat ng pamana ng ating mga ninuno. Ipapakita ko sa lahat ang lahat ng magic trick. Naniniwala ako na sa hinaharap, napakaraming tao mula sa Great Xia ang tutungtong sa iyong lupain ng Tianju at hahamunin ka. Ano? Nakuha mo ang pamana ng mga ninuno ng pamilyang Lin. Ching, totoo ba ang sinabi mo? Totoo. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo sila. Salamat. Ang buong bansa ng Great Xia ay maaalala lahat ng iyong mga sakripisyo. Little Spinach, magsumikap ka. Kung hindi ka pa rin maging number 1 sa buong mundo, maghintay ka lang na ikulong sa madilim na kwarto. Hindi ito maaaring mangyari. Ang malalim na magic trick ay ipapakita sa lahat. Ito ay aming usapin. Wala kang pakialam. Tama ba, ate? Oo, tama ang lahat ng sinasabi mo. Parating na.